Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, August 1, 2026, Saturday. Anumang oras, posible nang maging bagyo ang sistema na minomonitor natin sa may silangan at inaasahan na ito ay tatawid sa Luzon bukas o sa Monday. Habang patuloy naman ang paglapit ni Super Typhoon Dolphin na siguradong maiimpluwensyahan ang kilos ng mga bagyo sa paligid nito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Ngayong umaga, ang low pressure area ay tinatayang nasa layong 960 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Sa ngayon, hindi pa ito opisyal na ganap na bagyo sa loob ng ating monitoring. Pero meron na itong malinaw na trough o pahabang bahagi ng ulap at ulan na umaabot sa ilang rehiyon. Ang ganitong sistema ay pwedeng magdala ng malalakas na pag-ulan kahit hindi pa ito tropical cyclone, lalo na kapag ang moisture bands nito ay tumama sa mga lugar na nakaharap sa silangang bahagi ng bansa. Kaya sa kasalukuyang araw, ang pinakaunang concern ay ang ulan sa mga lugar na apektado ng trough ng LPA. Para sa Bicol Region, Eastern Visayas, Central Visayas, Quezon at Marinduque, ang forecast ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil sa trough ng LPA. Ibig sabihin, mas makapalang ulap sa mga lugar na ito at mas malaki ang tsansa ng pag-ulang pabalik-balik sa loob ng araw. Hindi ito simpleng isolated rain showers lamang. May mga bahagi na pwedeng makaranas ng ilang rounds ng ulan at kapag tumama ang mas aktibong thunderstorm band, maaari itong maging moderate to at times heavy. Sa ganitong dami at klase ng ulan, posible ang flash floods sa mababang lugar at landslide sa mga bahaging may matatarik na dalisdis, lalo na kung basa na ang lupa dahil sa mga naunang pag-ulan. Sa Bicol Region, mas dapat bantayan ang mga lugar na nakaharap sa Pacific side at mga lalawigang may bulubunduking terrain. Kapag ang trough ng LPA ay nagdala ng tuloy-tuloy na ulap at ulan, mas mabilis maapektuhan ang mga komunidad na malapit sa ilog, sa paanan ng bundok at sa mga kalsadang dumadaan sa matatarik na bahagi. Sa Quezon at Marinduque, pwede ring maranasan ang makulimlim na kalangitan at mga pag-ulang pabugso-bugso. Maaaring may oras na humina ang ulan, pero kung may bagong cloud cluster na dumaan, pwede itong lumakas muli. Ito ang uri ng panahon na kailangang bantayan dahil minsan ay bigla ang paglala ng kondisyon sa loob lamang ng ilang oras. Sa Eastern Visayas, ang trough ng LPA ay maaari ring magdala ng mas maraming ulap at thunderstorm. Dahil bukas ang rehiyong ito sa silangang dagat, mas mabilis nitong nasasalubong ang moisture na dala ng mga sistemang mula sa Pacific. Sa Central Visayas naman, hindi man lahat ng lugar ay sabay-sabay na uulan, may posibilidad pa rin ng scattered rains at thunderstorms na maaaring magdala ng moderate to at times heavy rains. Sa mga urban areas, ang epekto nito ay maaaring panandali ang pagbaha sa mga kalsada at mababang komunidad. Sa mga rural at bulubunduking bahagi, mas dapat bantayan ang pagguho ng lupa kapag tumagal ang buhos. Para naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa, ang forecast ay partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers or thunderstorm dahil sa localized thunderstorm. Sa mga lugar na ito, ang ulan ay mas nakadepende sa init ng panahon, halumigmig sa hangin at local cloud development. Maaaring magsimula ang araw na bahagyang maaliwalas o may mga bahagi pang maaraw. Ngunit habang umiinit ang paligid ay mas dumarami ang ulap at may ilang lugar na biglang makakaranas ng pag-ulan sa tanghali, hapon o gabi kahit isolated lamang ang ulan. Kapag ang thunderstorm ay naging severe, posible pa rin ang flash floods at landslide sa mismong lugar natatamaan. Dumako naman tayo sa hangin at kondisyon ng karagatan. Para sa Mindanao, inaasahan ng light to moderate na hangin mula south to southwest. Ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.8 meters. Sa pangkalahatan, generally, hindi pa ito ang pinakamasungit na lagay ng dagat, pero dahil may localized thunderstorm at may aktibong sistema sa silangan ng bansa, pwede pa rin biglang magbago ang kondisyon sa ilang bahagi ng karagatan. Kapag may thunderstorm sa dagat, posibleng pansamantalang lumakas ang hangin, kumapalang ulap at tumaas ang alon sa paligid ng apektadong lugar. Para sa Luzon at Visayas, light to moderate din ang hangin mula northeast to northwest. Ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.2 meters. Sa kasalukuyang marine forecast, mas kontrolado ang pangkalahatang kondisyon sa dagat. Pero dahil may LPA sa silangan ng southeastern Luzon, mas dapat bantayan ang mga baybaying lugar sa silangang bahagi ng bansa. Ang mga lugar na mas malapit sa magiging galaw ng LPA ay maaaring
maaaring makaranas ng mas pabago-bagong kondisyon sa ulan at ulap habang patuloy itong gumagalaw. Tingnan naman natin ang latest tropical cyclone outlook dahil ito ang mas malaking usapin sa mga susunod na araw. Kung sisilipin natin ang ibang weather models, makikita na ang low pressure area na nasa silangan ng bansa ay patuloy nakikilos pahilagang kanluran. Sa kasalukuyang nakikitang senaryo, inaasahan na maaari itong tumawid sa kalupaan ng bansa sa Northern Luzon region. May posibilidad na manatili lamang itong low pressure system habang tumatawid sa mga bahagi ng bansa, pero hindi rin inaalis ang posibilidad na maging mas organisado ito at tuluyang ma-develop bilang tropical depression. Sa ibang monitoring agency, itinuturing na itong tropical depression, kaya mas lalo itong dapat bantayan habang papalapit sa ating teritoryo. Kung ang sistemang ito ay tuluyang maging bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility, tatawagin itong Bagyong Luis. Sa ngayon, ang pinakaimportanteng bantayan ay ang magiging track nito habang papalapit sa silangang bahagi ng bansa. Posibleng maglandfall ito bukas ng gabi o sa August 3 ng madaling araw dahil hindi pa final ang development at eksaktong dadaanan nito. Meron pa ring uncertainty sa kung gaano kalakas ang magiging hangin at kung gaano kalawak ang ulan na dadalhin ito. Pero dahil may posibilidad itong tumawid sa kalupaan, kailangan ng pagtuunan ng pansin ng mga lugar na posibleng dadaanan ito, lalo na sa bahagi ng Southern Luzon, Central Luzon o Northern Luzon. Depende sa magiging aktual na galaw ng sistema. Kapag ang isang LPA ay tumatawid sa kalupaan, madalas na humihina o nahihirapang mag-organize ang sirkulasyon dahil nawawala ang tuloy-tuloy na supply ng mainit na tubig mula sa dagat. Pero iba ang usapan kapag nakatawid ito sa karagatan sa kanluran. Kung makarating ito sa West Philippine Sea at maging favorable ang kondisyon ng paligid, posible itong mas mag-organize at mag-intensify. Dito mas nagiging mahalaga ang susunod na bahagi ng forecast dahil kung maging bagyo ito sa kanlurang bahagi ng bansa, maaari nitong palakasin ang ulan at hangin sa ilang lugar at maaari rin itong hilahin o palakasin ang habagat depende sa magiging posisyon nito. May isa pang mahalagang elemento sa forecast, ang Super Typhoon Dolphin sa mas hilagang latitude. Sa kasalukuyang pananaw, si Dolphin ay isang malakas na sistema sa silangan at hilagang bahagi ng rehiyon. Hindi ito agad tinutukoy bilang direktang tatama sa Pilipinas, pero dahil sa laki at lakas nito, maaari nitong maimpluwensyahan ang galaw ng mas malapit na sistema. Kapag may malakas na bagyo sa hilagang bahagi at may isang mas maliit o mas mahinang sistema sa mas mababang latitude, posible ang interaksyon sa kanilang galaw. Ito ang dahilan kung bakit may senaryo na ang low pressure system o Bagyong Luis kapag nabuo at nakatawid sa West Philippine Sea ay maaaring mahila pabalik o kumilos muli pahilagang silangan. Sa ganitong senaryo, maaaring unang tumawid ang sistema sa kalupaan ng bansa, lumabas sa kanlurang bahagi, lumakas sa West Philippine Sea at pagkatapos ay maapektuhan ang daloy na dulot ng Super Typhoon Dolphin. Kung mangyayari yon, maaaring muling tumawid pabalik sa may Northern Luzon si Bagyong Luis habang kikilos pahilagang silangan. Hindi pa ito final at malaki pa ang maaaring baguhin ng mga susunod na model runs, pero mahalagang maintindihan kung bakit nagiging komplikado ang forecast. Hindi lang iisang sistema ang pinag-uusapan ngayon. May interaksyon ng LPA, posibleng Bagyong Luis, Super Typhoon Dolphin at habagat sa mas malawak na bahagi ng rehiyon. Dahil sa ganitong setup, posibleng mahila rin ang habagat at maging mas aktibo sa susunod na linggo. Kapag may mga bagyo o malalakas na sistema sa paligid ng bansa, maaari nilang baguhin ang daloy ng hangin at moisture. Ang habagat ay maaaring lumakas at magdala ng mas malawak na ulan sa malaking bahagi ng bansa, lalo na sa kanlurang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Kung magpapatuloy ang kasulukuyang senaryo simula Thursday, August 6, maaaring magsimula ang mas maulang panahon na makakaapekto sa malaking bahagi ng bansa dahil sa kombinasyon ng mga bagyong nasa paligid at pinalakas na monsoon flow. Manatiling nakatutok dito sa ating channel para sa pinakabagong impormasyon. Maraming salamat sa inyong panonood at mag-ingat po tayong lahat.